Air sign. Gemini, Libra, and Aquarius. Hello my dear, welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating daily reading para to sa araw ng May 16, 2026. Titingnan natin, my dear, kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Bago ang lahat, gusto ko lamang pong magpasalamat sa mga abangers natin dyan, sa mga walang sawang naghihintay ng kanilang mga reading. Maraming salamat po. Ganon din po sa mga napadaan, napasilip, napaklik ng subscribe. Ayan, maraming salamat po, and I hope na makita ninyo sa channel na ito kung ano man ang hinahanap ninyo. Okay? Sa mga interesado po sa ating private reading, nasa description box down below yung mga details and information na kinakailangan po ninyo para po makontak ang inyong lingkod. And nakapost na rin po sa ating Facebook page yung mga services and promos. Okay, dyan po natin pinopost yan, my dear, yung services and promo. So if you are interested, paki-check na lang po yung ating Facebook page. Okay, so let's go na tayo. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay. Tingnan natin kung ano meron sa araw na to. May 16, 2026. Air sign. Ano pong meron sa araw na ito na kailangan naming malaman para sa ating my dear air sign? The Four of Wands, okay? Area ng family, area ng relationship. Tingnan natin. Paki-clarify po ang ating Four of Wands. The Three of Swords, yun lang. Okay, my dear. May something na nangyayari, my dear, sa araw na ito. Konektado sa family, okay? Or konektado sa relationship. I think parang disappointed, okay? It's more parang disappointed ka, you are hurt, may nangyayari na something, hindi maliwanag kung ano nangyayari dito. Ay, teka lang, ang Four of Wands is may kinalaman sa pagiging stable, parang lamesa, parang upuan, pag apat ang paa, nakakatayo. Pag kulang ng isa, hindi balanse. Pag kulang ng dalawa, malamang hindi makakatayo yung lamesa o yung upuan. Okay? Ganon din sa bahay, di ba? Kung kulang ng haligi, kulang ng pundasyon. Okay. So, I think medyo may konting issue sa pagiging stable ng connection or ng relationship, my dear. Yun ang pinakukuha ko dito, my dear, na nagiging dahilan kung bakit meron kang Three of Swords. Okay? It's more on pagiging stable ng relationship or pagiging stable sa loob ng tahanan tahanan or family. Okay? Yun ang nakukuha ko. So, yun ang bumabagabag sa'yo, my dear, sa... Teka lang, nag-acid reflux ako. Yun ang bumabagabag sa'yo sa araw na ito. Okay? Baka nararamdaman mo parang tumatagilid. Okay? Parang may something na nangyayari. Okay? Tingnan natin, may additional cards pa tayo. Tingnan natin. We have here the energy of the Chariot. Okay? Nilalaban mo naman eh. Kung ano man tong nangyayari, inilalaban mo naman siya, my dear. Sinusubukan mong kontrolin yung emotion mo. Okay? Sinusubukan mo, my dear, na pakalmahin ang sarili mo. Okay? Pero deep inside, durug na durug ka na, ha? We have here the energy of the Two of Swords. Okay? May denial na nangyayari dito, my dear. Kasi sabi ko nga kanina, pinagpapatuloy mo pa rin eh. Nilalaban mo pa rin. Kinukontrol mo yung iyong emotion. Okay? Pero sabi ko, deep inside, durug na durug ka. Sa paglabas, my dear, ng Two of Swords, you are denying. Dinideny mo, my dear. Okay? Pinipilit mo pa rin na kaya pa to, maaayos pa to. Okay? So,
inilalaban mo pa rin talaga kung ano man tong bagay na ito, okay? Kung ano man tong nangyayari sa loob ng tahanan, okay? Or sa loob ng relationship, okay? Tingnan natin, my dear. Alam mo yung typical na parang gusto mong umiyak, pero parang wala, alam mo yung, parang gusto mong umiyak, pero ayaw mong ipakita. Yun ang nakukuha ko, my dear. Yung nahihirapan ka na dun sa situation, pero hindi mo alam kung paano mo siya ilalabas. Kasi nandun ka sa moment na parang gusto mong iparamdam sa mga kapamilya mo, sa partner mo, na parang everything will be okay. Magiging maayos din to, kaya din natin to. Parang ganon, okay? Pinapakita mo, my dears, sa mga tao sa paligid mo na magiging okay din ang lahat. Kaya din natin to. Kaya natin to. Kaya ko to. Yun ang nakukuha ko na energy. Nagpapakatatag ka, in short, my dear, para sa kanila. Chariot is the warrior card. The moon card. Nararamdaman mo na rin yung sadness, nararamdaman mo na rin yung pagod, pero nasa loob lang lahat to, my dear. Nasa loob lang lahat to, my dear. Probably sa gabi, pag matutulog ka na, bumabagsak na lang yung luha mo. Okay, yun ang nakukuha ko dito, my dear. Paki-clarify po yung ating moon card. We have here the Queen of Pentacles. Problema na may kinalaman sa usapin ng financial. Kasi si Queen of Pentacles is taga-troubleshoot yan. Okay, so definitely may nangyayari na problema ngayon na may kinalaman sa usapin ng financial, my dear. Yun lang. Next card is the energy of the Two of Cups. Nakukuha ko sa energy ng Two of Cups na mahal na, kung sino man tong tao na to, mahal na mahal mo siya. Love na love mo talaga siya, as in. Willing ka, my dear, na probably din family mo ang tinutukoy dito. Okay, mahal na mahal mo ang pamilya mo. Or kung relationship man to, mahal na mahal mo ang iyong partner, okay? Kaya nga inilalaban mo ito kahit nasabihin mo na medyo pataytanik na yung ating eksena dito. Yung typical na parang yung kalahati ng barko ay nasa ilalim na at yung kalahati na lang ang nakaangat, okay? Yun ang nakukuha ko kasi dito, my dear, eh. Parang paano na siya, palubog na yung energy, okay? And umiisip ka ng paraan kung paano ko ba makukuha yung kalahati ng barko sa ilalim ng dagat. Paano? Kasi ayoko na maghiwalay kami. Ayoko na kung ano man tong nangyayari na ito ngayon, ito yung magiging dahilan kung bakit kami maghihiwalay. Let me see, paki-clarify po yung ating Two of Cups. Once again, reading mo ito para sa yung May 16, 2026. We have here the energy of the Judgment. I think kailangan nyo mag-usap. Kung sa relationship to, my dear, kailangan ninyong mag heart-to-heart talk ng partner mo. Kasi kung ano yung nangyayari na problema, hindi siya simple lang, my dear, at definitely hindi siya kayang solusyonan ng isang tao lang. So parang it is more on kailangan yung itong araw na to, my dear, this is the time, my dear, na talagang pag-usapan ninyo. This is the time, my dear, na parang, di ba sabi ko, kinikim-kim mo, my dear, tinatago mo, ayaw mong ipakita na you are affected. Maybe this is the time, my dear, na sabihin mo na talaga kung ano yung nararamdaman mo. Okay? Para kung hindi man kayo mag-meet halfway ng partner mo, 'di ba? Pwede kayo mag-come up ng ibang, kasi pakiramdam ko hindi talaga to kaya solusyonan ng isang tao lang. Hindi kaya to, my dear, ng ikaw lang. Okay? Bottom deck of the card is the energy of the Ace of Cups. Bakit ganun ang nararamdaman ko? Parang may kinakailangan kang palayain. Yun ang nararamdaman ko, my dear. Ace of Cups is energy of emotional freedom. Parang kailangan mo siyang palayain, my dear, or kailangan kanyang palayain. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Parang hindi na nag-work yung connection ninyo. Kung sa relationship to, ang saklap. Basta ngayong araw na to, my dear,
mag-usap kayong dalawa. Pag-usapan nyo to, pag-usapan nyo talaga ng maigi to kasi parang pakiramdam ko paulit-ulit lang tong problema na to. Okay, paulit-ulit lang to like posibleng buwan-buwan or posibleng meron lang pagitan na buwan and then eto na naman siya ulit, paulit-ulit siya. Ang problema my dear, parang palala siya ng palala, powers siya ng powers. Kung hindi naman to sa relationship, kung sa loob to ng pamilya, it's better na mag-open ka sa pamilya mo, my dear. Okay, para alam nila kung ano yung nangyayari sa'yo and gumawa din sila ng mga adjustment. Kasi kung ipagpapatuloy mo to, my dear, there's a tendency, my dear, na makaramdam ka na matinding pagkapagod talaga or drain or else baka may stress ka or baka ma-depress ka pa, my dear. Kaya it's better, my dear, na mag-open up ka sa nararamdaman mo sa araw na ito. Okay? So my dear air sign, yan ang nasagap ko na energy para sa iyong May 16, 2026. Lagi ko pong dinadasal sa ating buong may kapal na ang mga readings sa ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, air sign.